Ayan, hello mga idol. Ayan. So, bali, naglalakad na ako ngayon pa uwi. Tayo sa McKinley. Bali, ang nangyari po kasi, galing ako ng rest day. Tapos, yung Sabado Linggo po kasi na-request ko ng leave. Naka-waiting list po kasi hindi ko na-expect na ma-approve. Kasi kailangan ko yung mag-celebrate ng birthday yung bunso kong anak. Gaganapin dyan sa Jollibee sa Sunday. So from rest day ng Thursday, Friday, pumasok ako kanina. Tapos dumating ako rin sa opisina mga mag 8:30 ng gabi. Hinatid ako ng asawa ko. Ngayon dahil syempre ang time ko 10:45 pa, natulog na muna ako. Hindi ko na-expect kasi kadalasan pag nagpa-file ka ng leave tapos naka-waiting list ka, parang nasa 50 plus pa yung yung waiting list. So hindi ko na na-expect na ma-approve siya, kaya pumasok ako ngayon. Ayan, nung magta-time in na ako, tinignan ko yung schedule, naka-leave pala ako ngayon. Kaya ang gagawin ko, uwi na lang po ako. Nag-message ako sa asawa ko, siguro tulog na. Kasi pagka hatid niya sa akin, sabi niya dadaan daw siya sa Jollibee kasi para ma-confirm yung mga pagkain. Kasi parang nagsabi yung manager kanina, yung delivery po kasi nila sa chicken, parang baka maargabyado. Hindi naman sila tumawag kasi inusapan tatawag sila, mag-update. Kaya ang ng misis ko, dadaan siya doon kanina pagkahatid sa akin sa Jollibee, sa may Diego silang. Kaya ngayon baka tulog na. Nag-message kasi ko sa messenger kung gising pa siya, parang offline na. So ayan, bali ito lang naman pong McKinley, pwede naman itong lakarin mula sa amin or mula rito hanggang sa bahay dyan sa may Bay Breeze kasi tagig lang rin naman Meron tayong pwedeng shortcutan dyan sa may Acacia Estates pagdating dyan sa may malapit sa C5. So doon tayo lulusot. Ngayon ang natin ngayon. Pero siguro ang lakad natin ngayon abutin siguro ng mga 30 to 40 minutes na lakaran to. May dala akong gamit, yung bag ko. Ayan, tsaka jacket, inumin, yan, tsaka itong bag. May backpack ako rito. So ayan, bali nandito pa lang ako sa may Venice Mall. Ayan yung Venice na mall. Mamaya update ko kayo kasi maging paputol-putol tong video natin dahil para itong cellphone natin hindi ma-snatch. Wala naman sigurong loko ngayon, pero kahit ganito tong cellphone na to, may sentimental value kasi sa atin to Daan kaya ako ulit sa may heart na to. Curious ako ulit sa heart na to Nakikita ko to, may mga nagpo-post minsan dito Daan lang tayo minsan dali sa may heart. May tumatawid na sasakyan. Ako, bilisan ko. Ito, ang ganda yung heart Ayan yung heart, yung ilaw. Lulusot lang tayo. Trip lang. Hindi lang tayo lulusot dito. Ayan. Ayan yung heart. Lakad natin patras.
Oh, di ba? Woo! Trip. Okay. So, yun pa rin yung McKinley na ano na Venice Mall. Stop ko na muna to. Update ko na kay mamaya siguro pag nandun ako sa may ano Acacia, kasi limited lang din space itong cellphone. Baka mamaya mapuno na agad yung memory niya. So ito mga idol, dito na tayo pa rin sa pababa ng McKinley, no? So dito sa gitna ng daan may mapapansin kayo dahil mag-celebrate ng ano Independence Day sa June 12. May mga flags nakasabi dyan, no? Sa gitna ng kalsada sa mga poste, flags ayun, no? Tagal-tagal na rin tayo hindi nakakapaglakad. Dati nung elementary, high school, lalakad lang rin naman tayo pagpasok eh. Pag may pera, namamasahe. Hindi tayo sa lakaran, pero syempre ilang taon na rin yun. Dati rin nung college, sumasama kami sa ano, sa alay lakad. Shoutout sa mga kasama ko noon. Hindi ko nababanggitin kung sino kayo. Pag nag-aalay lakad sa Antipolo pag mahal na araw. Pero syempre taon na rin na hindi ko nagagawa yun, kaya wala tayong practice sa mahabang lakaran. Kaya ngayon totoo yan, hinihingal na ako. Update ko kayo mamaya. Yan, bali malapit na tayo sa may C5 mga idol, pababa. So dito sa side may mga punong magaganda. Ayan, no? Puno sa likod. Marami naman puno po rito. Hindi ko po ng tao to kung palm tree ba yung mga yan. Dami. Ayan po. Diba? Puno. So malapit na tayo sa may footbridge. Yung footbridge po dito, patawid siya papunta rin sa may Shell sa kabila. Kasi yung daan po rito, pagka nakababa ka na, yung pa left punta ng pa market, yung pa right side yung pupuntahan natin, yung pauwi sa amin. So ito na yung McKinley Hill. Hindi nakabukas yung malaking screen eh. May araw na nakabukas yan eh. Patay na eh, oh. Patay yung naka ano niya, parang fountain or yung water ano niya, patay din. Mga bato, minsan kasi may tubig na umaano niya, umaagos. So naka off. Tayo sa may Pacific 5. Ayan. Update ko ulit kayo mamaya, no? Pag nandun tayo siguro sa may ano, palikudon sa may Palar. Sabi ko na muna tong phone. Bali, ito tayo mga idol, sa kahabaan na tayo ng C5 road. Marami pa rin ito kaya mga biyahe. Ayan, mga jeep, kotse, mga motorcycles, ayan. So pagbaba dun sa may dulo, dun na yung Palar. Tapos mag ano tayo, mag left tayo sa pinapasukan ng mga sasakyan, para kasing may mini tunnel dun eh, kasi banda ron sa may lampas din ng isa pang footbridge, meron parang o ano dun, pataas na daan. Tayo sa mga kabahayan po dito sa gilid. Tayo sa may Palar, idol.
Sira na yung likod ko. Pawis. Ay. Bale, minsan lang naman to. Adventure natin paglalakad sa gabi. Ano? Tapos pa yung mga kainan dito. Yung mga kainan dito sa ano, sa may Palar. Ayan, mga karinderya. So ito yung mga matataas na puno. Ito, dito tayo. So mag-ano tayo ito, turn left tayo. Nadaan na sa ito yung parang tunnel. So ito mga tindahan ng kambing to dito eh. Kambing itik. Dito tayo. Dito tayo. Ayan. Ayan. Ito na. Sa ilalim. Liwanag naman yung mga ilaw eh. Kaya yung part lang rin talaga ng madilim. Pero ito sa part na ito maliwanag. Update ko ulit kayo mamaya. Doon siguro sa may Akasya na. Bali dito na tayo sa may Arco na. Arco dyan eh. May Arco. Ayan. Pasok na ng... Tapos meron dito yung Primus Diner. Ito, only wings to dito, yung Primus Diner. Kadalasan maraming kumakain po dito sa Primus Diner. Minsan ang haba na nakapila po dyan. Pagka dumadaan kami, galing bahay o kaya kung galing C5 pa uwi, madalas maraming tao po dyan, nagkakainan. Hindi pa namin natatry pero mukhang masarap ang pagkain kasi only ano eh, only wings, tsaka only rice. Tawid lang tayo ulit sa kabilang side kasi yun yung Akasya eh, sa kabila. So, tumawid kasi ako kanina habang naglalakad ako. So ngayon tawid tayo ulit. Yan, tayo. Tayo. Hindi lang naman po tayo naglalakad. Yung mga iba rin naglalakad ngayon. Mga tao yun. Baka naglalakad din. Diba? Ang galing rin siya ng workout or chill lang. Diba? Chill lang tayo. Ito marami rin po rito mga kainan sa side na to. Kabilang side din. Baliktaran po yan eh. Mga kainan, mga karinderya. Sa mga idol, so meantime tubig. Dito tayo sa may ano, coffee project. Ayan. Sarado na rin. Ano ito yun ah, Vista Place Taguig. Ayan, may mga ano rito. Kainan, may Max din dito. Ito naman sa kabilang side. Ito yung bagong ginagawang munisipyo ng Taguig. Yun, no? Kapatan lang natin, no? Ayan, no? Ang building na yan, yan yung bagong munisipyo ng Taguig. Tapos ito sa side na to, meron ditong ano po eh, parang emission test. Itong
BMVIC Taguig. Sabi lang side, yun naman yung Starbucks. May Starbucks po yun. Starbucks. Emission testing. Bali malapit na tayo sa may Acacia. Tatanong ko na yung letter A eh. Sa Acacia. Banda ron. Acacia, ayan. Ang hirap pag wala kang dalang bimpo. Basa na yung singit ko. Ay, kaloy. Dinadaan lang po natin sa tawa-tawa to, no? Paglalakad natin, para hindi tayo agad makaramdam ng pagod. Inom na naman ako ng tubig, kaya yung pawis ko lalong lumalabas. So, ito na mga idol, dito na tayo sa may Acacia Estates. Ayan. Acacia Estates. Nakikita lang tayo rito kasi di naman tayo taga dito. Nalakad lang tayo. Sa gilid lang tayo dadaan sa daanan ng mga tao. Ayan. Dati nakakalusot kami rito nung mula Deva hanggang palabas, kasi kung dito kami dadaan mas mabilis sana para iwas traffic. So may mga naglalakad din eh, ko mga empleyado kasi meron diyang yung tawag doon, Save More. Ayan, may Save More po dito. So dati share ko lang, nung pinahiram kami dati ng kotse nila Kuya Ramil, yung Alto, nakakatawid naman kami dito, pero minsan natatanong kami, nahaharang kami mula ron sa kabilang gate palabas, kasi kailangan may sticker kayo para kadadaan dito. Lalo na yung, pero nung medyo bago-bago yung, siguro mga ilang taon na rin yan, or nung dala na namin yung expander, may time na hindi kami natatanong ng mga guard, kasi syempre itsura nung Alto tsaka nung expander medyo mas social expander, no? Hindi kami natatanong, nakakatamid kami. Pero minsan kapag yung guard medyo mahigpit, hahanapan ka saan ka pupunta, iiwan mo ngayon yung ID mo, sabihin mo lang syempre sa Save More ka. Pero talagang gusto mo makatawid, di ba? Pero simula nun, dahil lagi ng parang ganun ang nangyayari, naiiwan yung ID, hindi na kami dumadaan dito. Doon na kami talaga dumadaan sa sa service road talaga, yung sa Bambang Tuktukan. Doon na dinadaanan talaga namin. Pero kung makakadaan ka kasi rito, shortcut to from Deva o labas dito, konting kembot na lang, C5 ka na. So ayan, maganda rin po mga bahay po dito, no? Malalaki, matataas, mga para mga condominium ang style, mga pabahay, mga puno. Loob ng Acacia Estates. Naglalakad din. Naglalakad sila. Naglalakad din. Tsaka dito medyo presko ang hangin.
maiwas polusyon dahil bihira yung dumadang sasakyan, yung mga talagang residente lang rito. Tsaka may mga puno kasi pang big time, di ba? Siguro update ko ulit yun mamaya pagka nakalabas na ako dito. Ayan, so bale dito pa rin tayo sa loob ng Acacia Estates, no? Bale share ko lang rin sa inyo mga idol kasi siguro mga ilang taon na rin yung nakakaraan, no? Dati napadaan kami rito, tapos nakita namin ng asawa ko nagja-jogging dito si Jan Strada. Siguro may mga celebrity rin na nakatira rito sa lugar na to. Tapos dun sa may Save More, minsan nakita ko rin dyan si yung parang host na mga TV show kalbo yung na lalaki, hindi si Casey Montero, yung isa pa na kalbo na lalaki, matangkad din, minsan kasama yan, naka-host niya minsan yun Tapos si Michelle Madrigal, yan, nakita rin namin dito sa may Save More. Pero alam ko nasa US na yata yun ngayon. Tsaka yung kalimutan ko yung artista niyo na pabalita rin yun sa meron kasi siyang yung parang asawa niya yata, may parang mga tinda-tindang furniture sa tabi ng Acacia Estates. Kasi dati Acacia Estates sa Save More, kasi nung yan yung dumindila ko. Nung bata pa yan ako, si Ethan, yung panganay ko, in-enroll namin dito ng Kumon kasi dyan sa may Acacia may mga Acacia ko lang Acacia, dyan sa may Save More may part po dyan na merong parang basketball court, merong pet shop, tsaka yun nga yung Kumon na class format. So in-enroll namin siya. So yun, kaya dati nakakapasok din kami rito, sabi lang namin sa guard na dyan lang sa may Save More para doon sa common class. Tapos yun nga, yung artista na yun na sinasabi ko, nakalimutan ko yung pangalan, ano ba yan? Nagme-mental block ako ngayon habang naglalakad ako. Yun, nakikita ko siya ron dyan sa may sa may tabi nung Save More. Kasi nga parang meron silang tindahan na mga parang furnitures, mga wooden crafts, pad-design sa loob ng bahay. Yun. Kaya feeling ko dito sa loob ng Acacia Estates may mga celebrity na nakatira siguro dito. Or kung hindi naman sila dito nakatira, siguro may pa kami property sila rito. Pagod, hindi lang ako maglakad. Ayun. So may mga naglalakad din naman sa kabilang side. Tapos yung mga ibang mga sasakyan, mga kotse. Yun mga idol, sa kakaisip ko kung sino yung artist ang sasabi ko, si Maggie Wilson pala yun. Maggie Wilson, yung sasabi ko artista na nakita ko. So, may magandang bahay din dito, may mga parang Chinese ang style yan dito. Yun sa likod, ayan. Si Maggie Wilson pala yung sinasabi ko. Mukhang may bago na naman ginagawa kasi ito dati parang football field to yun, parang gagawin ko rin kabahayan or diba? Tapos dun sa side na yon, ito yung sinasabi ko na nandyan yung Save More. Ayan, ito minsan nakikita ko dyan meron mga event dyan, mga kasal, kasi parang parang castle or ano na yung part na yun, parang castle. Hindi na tayo doon pupunta. Ayan, yan yung part na yan, yung parang tore. Ayan, minsan nagkakaroon ng event dyan nung nag-aaral pa rin ako, kasi banda dyan yung Save More, yung part na yon. So doon ko siya inahatid nung time na yon.
Nakamotor pa lang kami noon eh. So ilang taon na yung nakalipas. Yun ako 12 na. Eh nung nag-commune siya siguro 4 or 5 pa siya no. Tagal na, di ba? So tagal na rin hindi nakakapasok dito sa loob ng Acacia Estates. Ngayon lang ulit. Para chinek ko yung oras kanina ng cellphone. So 11:48 na. Ang oras ako umalis sa trabaho kanina nakalabas ako ng opisina mga 10:50 na. So from 10:50 so parang 11, mag-isang oras na rin tayo naglalakad. 11:48, isang oras na rin. Mabagal lang kasi itong lakad na ginagawa natin. Lakad lang ng normal na tao, hindi yung lakad na mabilis ng steps. Tsaka may dala kasi akong gamit eh. Medyo mabigat yung bag ko, yung jacket ko, tsaka yung tubig, hindi ito. Kala ko abot ng mga 30 to 40 minutes na lakad, yun pala isang oras din mahigit. Wala pa ako dun sa sa may labasan dito. Siguro parang nasa gitna pa lang tayo ng Acacia Estates, papunta ron sa kabilang gate palabas ng Deva. Siguro abutin pala ako ng 1.5 oras na lakad. Ay. Ganda lang ng mga rin dito eh, mga bahay tsaka puno. Yan mga idol, so siguro mga ilang minuto na lang, mga 5 minutes na lang siguro. Doon na tayo sa may entrance or exit, 'di ba? Kasi may gate diyan eh. Papasok dito. So yun, doon kami dati naharang kasi doon kami galing sa Deva. So doon pagpapasok kami, minsan kapag mabait yung guard, dire-diretso ka lang, makakalusot ka. Pero pag nasisita ka, dahil syempre wala kang sticker. So yun, kaya hindi na talaga kami dumadaan dito. May part dito, yan mga kabahayan dito, parang normal na bahay lang kasi ito yata feeling ko mga bahay na kadugtong doon sa mga iba pang subdivision na nasa loob ng Deva Village, no. Kasi may mga iba-ibang rin to eh. Kanya-kanya siguro sila ng grupo ng subdivision. Pero Deva kasi yung tinutukoy ko kasi yung daanan, may arko kasi pag nandun ka sa service road, may arko ron, Deva Village. Ayan. Basang-basa na yung singit ko. Ay, Diyos ko Lord. Sana naman maging million views to namang paglalakad ko na to. Di pa ako nakaka-million views. Grabe yung YouTube channel ko. Konti pa lang yung subscriber. Tapos yung income po kasi natin dyan sa YouTube, no, parang nag-average siyang mga 10, 12, minsan $8 per month. So ang kasi requirements ni YouTube, parang kinikilabutan ako sa lugar na to mga idol. Maatas yung balahibo ko. Pero andyan lang naman yan. Syempre madilim po yung lugar. Ayan oh. Tumaas lang yung balahibo ko, pati yung balahibo ko sa bago lang, baka may paniki doon sa puno. Ay. Medyo tumaas yung balahibo ko. Ay Diyos ko Lord. Laan dati nung bata pa ako, kapag pinapalabas na yung gabi ng lagim sa radyo pala yun, gabi ng lagim, tapos yung magandang gabi bayan ni Noli De Castro, pag mga araw ng patay, kakatakot yung mga
palabas. Ako. Ito yung gate. Sabi ko. Tawid lang tayo. Kaya susunod tayo sa gate. Yun. Normal na ulit ang pakiramdam ko. Hindi na ako kinakabahan. Di ba yan? Grabe. Tanda ako na. Magkuha-40 na ako. Tinaasan pa ako ng balahibo ron sa dilim. Tanginang yan. Ay. So dito 200, so pwedeng dumiretso ako doon. Pwede dito ako lumusot. Magdudugtong lang rin naman yun. So dito na lang ako kasi maraming aso rito eh. Dito na ako dadaan. Saka may kasabay ako. Naghanap ng kasabay. Ay, skalod. Ayan. Tumas talaga balahibo ko kanina, buwisit. Ayan mga idol, so malapit na tayo sa palabas ng ng Deva Village. So dito sa Deva, sa lugar na to, shoutout ko lang kay Hardy. Kumpare Hardy, shoutout sa iyo. Kay Angelo, shoutout. Kay Amado, shoutout. Kasi sila yung mga klase ko ng high school ng mga taga dito. So, pagkagaling ka po ng Deva or dito, meron ito daan na to. Ayan. Yung daan na to, pag mo dun sa dulo, kakanan ka, papunta yun dun kila Hardy. Ito naman, ito yata yun eh. Ito yung kila Amado. Bago na bahay nila oh. Yun. Kila Amado. Ito yung mga bahay nila nung high school, no? High school kami. Tapos si Angelo naman doon sa may malapit sa ng mineral water. Pero syempre sa iba-iba na sila nakatira. Si Hardy nasa ibang bansa na yan. Si Amado, nung isang beses nakita kami, tatawid ako, tataya ako ng loto, binusinahan niya ako, sakay siya sa Toyota. Na SUV. Kalimutan ko yung model ng Toyota niya eh. Sabi, oy kanto, saka po tayo. Mataya ako loto. Tapos nabanggit niya nakatira na siya sa isang condo unit dito. Tapos ito yung bahay nila Angelo. Itong green na bahay na to. Ito, ayan. Dito sila nakatira nung high school kami. Ayan, so shout out. Ngayon sa iba na rin siya nakatira, may asawa na kasi. So ayan, nakapunta tayo rito dati nung high school kasi nung time na yon wala tayong computer. Tapos sila may mga computer na sila eh. So tumutulong sila sa amin kapag may projects. Ayan. Ayan, bali dito na tayo sa may C6, pupunta na sa amin. Ayan o. Tawid na lang tayo. Habang may kotse, tawid tayo. Yun, nice. Bilis yung mga sakyan sa kabilang side eh. Bilis. Yun, time. Go, go, go. Yan. Ayun. Medyo nawala yung pagod ko kasi dito na, Baybreeze na. Pero mula rito hanggang sa gate, gate namin, pasok sa amin siguro mga 10-15 minutes pa na lakad yan. Loob pa kasi kami. Update ko na ako pag nandun ako sa amin, sa bahay. Bale yun yung tinukwento ko kanina. Ito ko doon sa YouTube channel ko nga. Ang requirement kasi ni YouTube, maka $100 ka bago ka sumahod. So dahil hindi ko pa siya nagagawa per month, maabot ng mga average siguro 7-8 months bago maka $100.
So yun ang hinihintay natin bago tayo sasahod. So sana dumating yung time na buwan-buwan na siyang sumasahod, no? Pero hindi kasi tayo sikat pa eh. So sana mag-million views naman tayo kahit paminsan-minsan. Yung mga guard. So ayan mga idol, nakatawid na nga tayo, nakapasok na ako doon sa may gate namin, no. Dito sa amin sa Bay Breeze, no, kahit madilim naman dito. No. Ayan, madilim naman eh, oh. Ayan. Chill lang ako, chill. Kasi napapadaan na naman ako dito lagi, no. Normal yung daan. Pero iba yung kanina talaga. Buwisit yun. Sa may, malapit sa may gate. Ang galing ng Acacia Estates. Buwisit, tumaas talaga, balahibo ko. Ito hindi eh. Chill lang ako yun. Siguro dahil malapit na sa bahay, di ba? Malapit sa amin. So kalmado ka. Pero pag nasa ibang lugar ka nga siguro, tapos napadad ka sa madilim na lugar, may mga puno-punong mataas. Siyempre ako, aminado ako mga idol, naniniwala po tayo sa mga hindi nakikitang bagay. Kaya ganyan na lang rin yung minsang takot ko, kaba ko. Kasi nung bata pa ako, kwento ko lang po sa inyo, no? Sa Samar po ako pinanganak, sa Eastern Samar. Ang kwento ng tatay ko, may mga aswang sa lugar namin, probinsya, may mga naggagamot, mga ganyan. Tapos yung ano, nung bata pa ako, medyo nakagat daw ako ng ano eh, ng sigbin. Kasi nung isang gabi or hapon, napansin na parang nangingitim na ako, yung balat ko, yung kuko ko. So marami rin naman kasi napagdaanan na nangyari sa akin nung bata ako. Tsaka nung bata ako, nagkukumbulsyon din ako eh. So dapat padala rin sa ospital na nanginginig na yung natin balat. Ay balat eh, nangingitim balat. Nanginginig sa lagnat, ayan. So ayan, oh. Ngayon madilim dito, di ba? Pero kahit paano, chill lang ako rito. Kasi naladaanan ko na naman to lagi. Yun lang. So yun nga yung kwento ko, ang gulo ko magkwento, no. So ang kwento ko, yun nakagat nga raw ako ng sigbin. So ang nangyari, yung tatay ko, dala niya lang itak, hindi na siya nagdala ng gasera kasi sa probinsya dati bukid yan, walang mga masukal pa yung daan, may mga ahas sa daan, itak lang dala niya. Tapos yung manggagamot, hindi ko alam yung pangalan eh, pero kwento niya kasi to nung bata ka pa kami, maliit pa siguro, bata pa yung manggagamot, mga 16 lang siguro, 14 years old yan. Dinala niya, binitbit na lang daw niya mula sa bahay hanggang sa bahay ng manggagamot papunta sa amin para gamutin ako. Ang ginagawa ng manggagamot, kailangan niyang maglaway. Yung laway niya kasi yun yung panggamot niya. Bali pinahid sa katawan ko, tsaka pinainom daw ako nun. Pero bago yun, hindi siya naglalaway nung time na yun. Kaya ginagawa, pinapapiga yung palad niya sa tatay ko para maglaway siya. Yun, nung naglaway na siya, yun nga, pinahid sa katawan ko, pinainom sa akin yung laway. Yun, lumabas daw sa batok, sa balikat, saka dito sa may baba nung likod ko, may kagat daw yung sigbin. So yung sigbin kasi parang ang description na parang tuta lang daw na maliit yun, hindi nakikita. Tapos doon ka sa probinsya, kilala yung sino yung nag-aalaga nun, supposed to be na nag-aalaga. So ginawa ng tatay ko, pinuntahan niya, tapos may parang banga, malalaking banga ng tubig, may butas. So parang dun daw yata nakatira yun, nagtatago yung mga sigbin. Ginawa niya, binasag niya, tapos susunugin daw dapat niya yung bahay eh. Inawat lang siya nung ate niya, si Nanay Willing, kasi
wala namang maniniwala na bakit sinunog yung bahay, no? So kasuhan pa siya arson. So yun. Tapos nung napatira naman kami dito, hindi ko alam kung dito sa Manila na, hindi ko alam sa Padang Marikina yan or dito na sa Taguig. Isang hapon daw, hindi ko kwento naman, nakakatakot, no? Kasi madilim, no? Ano, napansin ng tatay ko habang kalong-kalong ng nanay ko, mayroong pusa na sunod ng sunod sa nanay ko kung saan magpunta, tingin ng tingin. Tapos ang ginawa ng tatay ko, ano, sinaksak daw niya ng ano, ng itak ng pusa. Tapos yung pusa na to, ang lakas kasi yung likod niya nakatukod na ron sa silong ng bahay. Isipin mo, nakadapa ka, yung itak mo nakabaon na sa pusa, tapos yung likod mo nakatukod pa ron sa silong, no? Naiangat pa ron ng pusa yung ano, yung itak ng tatay ko. Ang hindi lang nagawa ng tatay ko daw nung time na yun, may ano, alarm, may dumaan, akala niya may alarm dahil may dumaan tao. Pero yung bahay na yun, no? Alarm. So ang dapat daw pala gagawin kapag nakaganyan kayo, no? Nakasaksa kayo ng aswang or something, itak nyo, gawin nyo daw, pagbagahin nyo yung itak tsaka baon sa lupa. Ayun ang hindi nagawa ng tatay ko. Tsaka ang kakaiba kasi daw sa pusa na yun, kwento ni tatay, ano sa imbis sa dugo ang nasa itak, parang langis. Kaya ito, medyo madilim na naman dito sa mga part na to, puro puno ng mangga. Chill naman, hindi naman medyo tumataas ang balahibo ko, no? Chill lang kasi napapadaan na naman tayo dito. Hindi kahit dito talaga sa dinaanan ko kanina sa may gate. Inuulit ko na naman yung gate na yun. Talaga buwisit. Taas yung balahibo ko sa mga braso, pati dito sa may patilya ko, tumaas iba ngayon hindi. Chill lang ako. Ayan, so yun, kasi naikwento niya yun sa tito daw niya na may nasaksak siyang ganyan. Dapat daw pala ganun, pagbabagahin mo yung itak mo, inaisaksak mo, tapos ibaon mo sa lupa para daw yung aswang na yun, kung sino man yun, hindi gagaling ang sugat. Yun, kaya ko ito naikwento kasi yun nga, dahil napadata sa madilim lugar, sinasabi ko lang na naniniwala ako sa mga hindi nakikitang elemento, mga bagay-bagay, kasi na-experience ko yan. Tsaka nung high school, parang naano ako parang na matanda ako kung something, kasi nung bata pa ako, napakaingay ko, magulo ako, malakas ako magsalita. Siguro may natuwa sa akin sa kakulitan ko, hindi ako nakakalakad, yung paa ko hindi ko may hakbang, pagka gumagapang na lang ako sa bahay. Tapos nung pinatawas ako, ang sabi, daw, matabang babae daw. Ayun, sa base sa tawas. Tsaka yung isa ko ring kapatid, si Michael, may time na kasi na rin siya, parang napakulam ganyan, kasi meron siyang yung namayat siya, ngayayat, sobrang namayat. Tapos kala nga namin dati mamamatay na yun. Sinashare ko lang to kasi nangyari talaga to sa amin. Tapos naghanap kami ng mga magtatawas, mga manggagamot, may binidyoan pa nga yun dati ng kapatid ko nung kaso nawala lang yata yung video na yun, camera, habang tinatawas siya. Kaya yan, naniniwala ako sa mga ganyan-ganyan, yung mga pinapalabas sa TV, mga tawas-tawas, kasi na-experience ko. So ito, malapit tayo sa amin, nandito na tayo sa white na bahay, magandang bahay. Ito na sa amin. Madilim pa kasi dito sa lugar namin, wala pang ilaw.
Buti sa ibang part may ilaw na. Ito wala. Ito na. Ito na ako sa bahay. Ay, salamat, nakauwi ako na safe. Lord, thank you po. Safe ako nakauwi. Doorbell na lang ako. Ay, hindi na. Susi naman ako. So ayan mga idol. Salamat sa pagsama sa akin. Madilim dito. Buksan ko lang yung gate. Ayan mga idol. So nakapasok na ako ng gate namin. Ang time po ay 12:25. So from 10:45 nakarating ako sa bahay. 12:25 na. So ilang oras din yun. Halos ano. May na ako sa mate. Kayo na magkwenta. So from 10:50 to 12:25. Pero kasi baka tulog na sila sa taas. Kasi kanina pa ako nag-message sa asawa ko. Ay, may tutubi. Kita ba yung tutubi? Baka tulog na. Ano kasi nito? Nilock kasi to. So dalawa. So hintayin kong sana may magbukas. Pag hindi, yan na matulog sa sakyan. Pawis na nga ako. Yun nga, so sana mga idol, salamat sa pagsama nyo sa adventure ko ngayon na maglakad. Sana dumating yung araw na malampasan natin yung mga pagsubok sa lahat ng bagay, no. Sana sumikat tayo sa YouTube. Katulong tayo sa pamilya, sa kapwa. Ayan. So hanggang sa muli mga idol. Thank you for watching my channel. Bye bye, Mama Chup Chup. Bye bye. Don't forget to like, comment, subscribe. Ayan mga idol, bali pumasok na lang ako sa loob ng kotse kasi siguro mahimbing na tulog nung mag-iin ako. Tinatry kong mag tumawag, walang nagbubukas ng ng pinto. So dito na lang muna ako magpapahinga sa sasakyan. Basang-basa na yung damit ko, hinubad ko na. Basa ng pawis. Ay, hinubad ko na rin yung sapatos ko. Pahinga na muna kasi bukas magiging busy kami para dun sa gagawing birthday nung bunso kong anak dun sa may Jollibee sa Diego silang. So yun. Dinugtong ko lang to bali dun sa adventure natin ngayon na pauwi tayo dahil hindi natin ni-expect na na-approve yung leave kasi akala ko may pasok ako ngayon. So yun. So paano mga idol, pahinga na lang muna ako rito. Don't forget to like, comment, and subscribe po sa aking mga video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa susunod po. Bye bye and Mama Chup Chup.